Hello Timotantic all over the world! Tuloy-tuloy ang pamamasyal natin dito sa Ilocos. Ngayon naman, nandito na tayo sa Pagudpod, Ilocos Norte. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please mag-subscribe na po kayo. At kung magbubuk naman po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Hi guys, mayang adlaw. Kamusta naman kayo dyan? Na-enjoy nyo ba yung ating vegan, lawag, and paway vlogs? Ano, sama pa ba kayo? O kanina pa namin ito pinapractice. Ano yun? Bawal mapagod kasi pupunta pa tayo ng Pagudpod. So, Habay ba guys? yes. So, ang ginawa natin, from our accommodation, lumabas lang tayo. Diyos me, yung mga 10 hakbang lang, nandoon na tayo sa terminal ng tricycle. And ang binayaran natin, 20 pesos each. And sasabihin nyo lang, dito lang kayo sa Pagudpod, Lawag Bus Terminal. Mali pala ako. Lawag City, Pagudpod Terminal. Nasa likod lang actually siya ng Capitol. So if ever, kung bababa kayo ng Lawag, galing kayo halimbawa sa vegan, and then yung accommodation nyo, doon sa accommodation natin, pwede na kayo doon mag-tricycle, papunta sa accommodation natin, 20 pesos lang. Oh. And then meron ditong 7-Eleven. Pwede mo na kayong bumili ng water. Nakapagtanong na tayo, ang pamasahe daw ay 140 each. Meron din namang compartment. Tara, kahit na tayo. And tignan natin kung magiging komportable yung biyahe natin. Meron din namang lalagyan ng mga gamit sa taas. Pakita lang muna namin sa yung situation at yung condition pala ng mga provincial buses. So, hindi naman tayo nag-expect more, di ba? Ayun, halos magkakadikit na. And hindi naman ganun kahaba yung magiging biyahe natin. Kaya, carry na din. Ito yung ating legroom. Tapos meron naman yung footrest. Yung very much lumang style. Ayan, ganyan. Tapos, yung inuupuan natin, meron na siyang mga mancha-mancha. Alam mo yun, yung bakas nga na ang dami ng hirap sa buhay nagdaanan. Ganon. And then yung mga ganito kasi, yung mga provincial buses, una, hindi natin alam kung anong oras talaga sila aalis. Yung iba kasi pinupuno muna or yung meron silang certain na ilang pasahero bago umalis. And then, ang mangyayari nito yung parang jeep, yung baba, sakay. Sa mga always nagtatanong kung paano daw ba mag-walk-in sa mga hotels. Ito, may papakita natin sa inyo. Kasi yung gagawin natin ngayon, mag-walk-in lang tayo. Hindi kami nag-book because nag-uulan. Hindi namin alam, baka hindi naman tayo matuloy, kaya hindi tayo nag-book in advance. So pagbaba natin ng Pagudpod Terminal, doon pa lang tayo maghahanap ng accommodation. Ang gusto sana namin nasa terminal na mismo. Kasi if ever arkela naman tayo ng motor, para hindi na natin dala yung maleta natin kung saan-saan man.
after almost 2 hours bus ride, nandito na tayo sa Pagudpod. Yes, at hindi lang siya basta-basta bus Bus ride. Para na naman tayong nasa Nagsanjo! Nagsadyo siya sa 4x4. Grabe talaga yung mga actually yung pansin namin kapag ang mga ordinary bus, grabe talaga sila magpatakbo. Tsaka mayugyug eh, no? Oo, tapos yung lahat ng hangin talagang sasampal Sampal. sa pagmumukha. Tapos meron pa, nagpatugtog pa sila ng malakas na music. So kaya ang bilis pala natin kasi na-expect namin mga 2.5 hours. Nandito yung Town Plaza, dito tayo mismo ibinaba. Tapos nakakakita nga pala kami ng mga air-conditioned bus. Meron nga Pagudpod, Lawag, Vegan. Sinabi rin sa atin kanina meron daw, kaya lang daw yung interval. Katulad namin kanina, grabe. Lagpas 1 hour tayong naghintay na makaalis yung bus natin. Wala namang air-conditioned bus. And then ito yung kanilang municipal hall. So, kumbaga ito yung sentro talaga ng Pagudpod. And ang maganda sa kanya, ang green-green na, tapos nakikita mo pa yung mga bundok na nakapaligid. O ngayon, i-figure out na natin kung saan ba tayo mag-i-stay. Dito ba sa town proper o doon tayo sa Saud Beach? Sa Agoda nga pala, kapag ka naghanap kayo, ang kaunti-kaunti lang nung mga accommodation. Katulad dito, meron kaming nakita, 2 minutes walk lang, kaya lang hindi maganda yung review niya sa Agoda. So gusto muna sana namin makita siya in person. Tapos kapag ka nag-research kayo sa Saud, kaunti lang din. Ang marami, yung mga homestay, tapos hindi siya naka-list sa Agoda. So, mahanap mo lang siya sa Facebook ganyan. lang So, hanap lang kami ng hanap. Ay, sakto! Yung aarkilahan natin ng motor, grabe nga pala yung mga motor dito. Meron 1.7, 1.3, 1.5, 1.1. Ito, meron tayong nakita, 700. Tapos, meron din siyang sinasabi na accommodation or homestay na nasa Saud Beach. And then, sinearch namin, okay naman, mga 5 minutes walk going to Saud Beach. Kasi kapag ka-dineliver niya dito, yung motor, may delivery fee din naman. So, mag-trike na lang tayo papunta ng Saud Beach. Ito naman yung mga tricycle, pagbaba. Yan. So, nakapagtanong na tayo kanina, 80 pesos daw going to our accommodation sa Saud Beach. Pakita lang namin sa inyo, last time, nung pumunta kami dito, tagal na kasi nun, nag-tricycle tour tayo, ito yung mga pupuntahan. So ngayon, ito na daw yung mga prices. Depende sa kung saan yung destination ninyo. Tayo, magdi-DIY tayo, kasi meron na nga tayong naarkilang motor. Ito yung hindi namin napuntahan na part before nung nagpagudpod kami. Guys, suminto tayo saglit. Tinawagan natin yung homestay natin kung saan malapit. Tapos ito, parang ito yung malaking rito, resort. Saud Beach Resort and Hotel. Tapos nagtry kaming tumawag, 5,000 a night. Maganda naman siya. Tapos ito, papunta na pala ito ng Saud Beach. And then, lahat ito, puro na yan homestay. Itong kahabaan na to ng main road. So, mas buhay dito sa area na to, actually, kesa doon sa town proper. Tara na, natawagan na, alam na natin kung saan. Nandito na tayo sa ating transient. Lahat talaga nung nasa labas ng mga bahay naging transient house siya. So, ito yung kausap natin kanina. Yung JM Erna Transient House. Wala to sa Agoda. Ngayon pumunta kami rito, sabi 1.5. 1.5. Pero nakausap na namin siya kanina sa cellphone. 1.2. So 1.2 na daw ibibigay sa atin, pero nasa 3rd floor daw tayo. Kaya lang, alam nyo kasi, as in tutulugan lang natin. Pagbaba ng gamit natin, labas ka agad tayo. Tapos bukas din, magtutour din ka agad. Ay, ang daming tao. Oo. Mga guest din po sila. Wow, ang daming guest. Hello po. Tapos, sinabi na kagad doon sa taas, sa 3rd floor, medyo mahina yung wifi.
Pero sa common area daw, Pwede po chinaras? malakas naman. Okay po. Thank you. Ay, cool. Akyat lang tayo. Oo nga pala, meron nga pala silang swimming pool. Ayun na, okay na din. Actually, okay na to. For a transient house. Sa Facebook talaga, lagi sila yung unang lumalabas kapag ka nag-search. Ito na yung room natin. As expected, as in bare na bare lang talaga siya. Ito, kamang-kama. Meron ditong double bed and then isang single bed. Tapos, may isang monoblock here na chair and then merong TV, pero for sure hindi yan smart TV. Okay na okay lang sa amin kasi pasyal na nga kami. Actually, gustong-gusto na namin lumabas. Ang importante, meron siyang AC, tapos ito yung toilet niya. Maaliwalas naman, kaya ayan, may mga something na. Kaya rebels lang. O, ayan yung toilet. Yung shower, hindi pa namin alam. Tignan nga natin, best, kasi minsan ang nagiging problema yung shower kapag ka third floor. Minsan, wala. So, ayan, para actual na actual. Ay, malakas ha. Carry na din. Pero for sure, wala itong hatid. Carry na yan. Oo. Tara na, labas na tayo. Isa pa rin, na medyo struggle, ang hirap niyang kumbaga na yung pinaka-lock, na siya, yung madali na siya Okay rin naman, hindi naman tayo masisilip dyan. Tapos pinakita na ni ate, punta lang daw tayo dito, sinara niya kasi malakas daw yung hangin. Meron ditong parang veranda. And tchadan! Ito daw kasi ang view. Windmills. Oh. Diba? Meron tayo ditong windmills. Try nga nating i-zoom ng very light para mas makita nyo. Ayan yung windmills. Kaya pala malakas ang hangin dito sa charot lang. Ang laki pala ng mga electric fans. Tapos, may fish fund sila dito sa baba. Ayan. Ang laki ng mga tilapia. Pwede rin daw tayo dito bumaba. Kumbaga parang fire exit na din nila. Actually, ito talaga yung fire exit nila. Pero hindi yung usual. Ayan. Diba? Pagudpod na talaga tayo kasi nakakita na tayo ng windmills. Pero syempre, hindi pwedeng dito lang natin yan makikita. Pupunta talaga tayo kung nasaan sila. And ito nga guys yung ating hostel or transient house. Lagyan na lang namin yung pangalan niya dito, JM Erna Transient House. And lagyan lang din namin yung Facebook nila and yung number. Para just in case gusto nyo mag-stay dito, hindi kayo maselan, go! Oo, ito yung Facebook nila. Yung Facebook nga nila ang nakapangalan pa nga dyan ay J&M. At paano hindi natin mapopromote yung Agoda code natin kasi hindi tayo pumunta. Wala kasi ito sa Agoda. Pero just in case lang, malay nyo naman. Nanonood kayo dito tapos meron kayong ibang hotels na ibubuo, napupusuan all over the world. Pwede nyo gamitin ang ating promo code for hotels na Go with Mel. So, ayun na nga. Wala tayong sasayangin sandali. Lalabas na kaagad tayo. Last time pala, yung ginawa naming tour ay North Pagudpod. Ngayon naman, magsa-South Pagudpod naman tayo. Bumaba na ulit tayo. Ito yung kanilang CR. And then, nandito yung kanilang pool area. Ito yung swimming pool. In all fairness naman, okay na. By this time nga, at 1:30 p.m. Walang nagsuswimming. Ito pang bata. Tapos, habang lumalangoy kayo, meron doon parang aquarium. Merong mga isda. Ito na yung ating motor. Ito rin ba yung gamit natin sa lawag? Best, ganito din yung model. Ito rin yung gamit natin sa lawag. Maganda pa. And then, dalawang helmet yung na-request natin. And just in case, bigay namin sa inyo yung number. Ano pangalan ni Kuya Bes?
Kuya June. Ayan si Kuya June. Lagay na lang namin yung number niya dito sa ibaba para just in case. Actually, again, sa kanya uli yung pinakamura. Yung iba talaga, grabe. Lagpas 1,000 pesos. So, kay Kuya June, 700 pesos lang. 24 hours na. And we are ready. Ang magiging first stop natin guys ay ang Bangi Windmill. So kailangan natin Yes. mag-drive doon ng 30 minutes. Tara na! Pagod pod! Here we come! Pagod pod naman tayo ngayon. Quick stop lang tayo dito sa Pagod Pod Arch. Oh. Ito famous na famous dito sa mga nagra-rider. Grabe! Pakaganda dito! Hindi na kami makapagpalipad ng drone, promise. Yung hangin talaga nakakaloka, ang lakas. Tapos iba't ibang direction, lalo na kasi kapag kami dumadaang sasakyan. So kaya rin na lang muna tayo sa drone shot. Sana doon sa mga susunod, makapagpalipad tayo. Ay grabe yung hangin talaga. O pati yung mga nag-group tour, dito din, humihinto din dito. Ito meron na ritong bilihan ng mga pasalubong. O yan lang, quick stop lang tayo. Go na uli tayo. Punta na tayo dun sa windmill. And kung total na time o travel time, 31 minutes. Narating na natin ang Bangi Windmills. Lakas ng hangin, grabe. Pero parang iba nilang binabanggit yung Bangi. Natatawa sila kapag sasabi kong Bangi. O, dito meron ditong tindahan din ng mga pasalubong at souvenir items. Tara, alam nyo, ang ganda nyo. Ano rin pala, no, kapag sobrang dami, nakaka-amaze din pala siyang tignan. Imagine niyo, parang silang mga giant talaga. LSC. Ang lalaki. Dito bawal daw ditong maligo. Siyempre, obvious naman kasi nga, baka malalaki talaga ano dito, grabe yung hangin. In fairness, maganda tong lugar na to. Ayan, dito tayo sa kabilang side. Oo. Tapos dati, akala ko yung windmill dito sa sa Ilocos, baka dati yun, akala ko dito lang sa Bangi. Alam nyo ba, ang dami na rin pala, meron sa bundok. O imagine nyo nga doon pagsilip sa natin, veranda, sa balcony ng natin, accommodation natin, meron na din. Ito din, ang dami na rin dito. Sa Saud Beach na part, sa tapat nun, meron na din. Mamaya na tayo sa Saud Beach. Nakita na namin siya kanina. Ganda! Yung daan, to be honest, sobrang ganda. Maganda. Ano siya, hindi siya bako-bako, as in talaga siya. Tatag talaga. Tatag. Tapos, ang magiging problema lang, unang-una, siya talaga, Zigzag. zigzag. So, kung medyo hindi sanay mag-drive, wag na lang Oo. talaga. And yung talagang problema talaga, Ang lakas ng hangin guys, grabe. Kahit 30 lang yung under namin, nililiw. As in, akala mo talaga liliparin ka talaga. Sobrang, mas doon ako natakot. Kasi nakakatakot siya, sobrang lakas ng hangin, tas zigzag. Oo, Ganun. baka tangayin kami. Wala ka masyadong makakasalubong, ang kaunti lang. Pero alam nyo, grabe yung lahat din ng dinaanan namin, ang gaganda. Hindi ko na kinaya, meron doong time na huminto ako, or huminto kami, kasi ang ganda talaga, para siyang lake. Lake. Tapos napapalibutan siya ng mga bundok. And then meron pa kami nakikita, kalabaw at mga bata, sabay na naliligo. So yeah, kung pag-uusapan yung ganda ng nature dito sa Pagod Pod, maganda talaga talaga. siya. Ngayon, ang tanong, makakapagpalipad kaya tayo ng drone? So kapag wala kayong napanood, ibig sabihin, Alam yun na, kaya. hindi kinaya ng drone, sobrang lakas ng hangin. Oo. Lapit tayo sa dagat. Yung mga windmills, hindi na natin malalapitan. At may mga nagbabalibol pala rito. Ayan, kasi meron ako nakitang net. Dito, hindi naman ganun pakalakas yung alon. Hindi ganun kalaki. I mean, yung hangin lang talaga, grabe. Tignan natin kung malinaw yung tubig. Actually, dito sa part na to maganda. Tignan yung windmills kasi kumbaga pa-curve siya.
Ah, ito first time namin to napuntahan. Nung unang Ilocos namin, I mean yung unang pagudpod namin, hindi namin to narating. Nandun nga kasi kami sa south na part, dun sa Blue Lagoon. Ngayon, nandito naman tayo sa Saud Beach. Ay, itim na itim talaga yung buhangin. So, hindi natin makita. Kapag ka umaalon, makikita mo yung tubig, malinaw. Pero kasi nga, sa sobrang itim ng buhangin, yan, hindi na natin siya nakita. Ayokong lumapit doon. Baka kainin tayo ng alon. Ganda rin naman. In fairness naman dito sa Pagudpod, ma-appreciate mo talaga yung ganda niya. Para rin tayo nasa disyerto. Guys, kapag ka humahangin ng sobrang lakas, ayan, Maliligo ka na ba? maliligo. Yung bag ni Enzo naligo, may iuwi namin yung buhangin. Napagod po. Ang kinakataka ko, kanina ko pa sa'yo sinasabi, bakit hindi sila umiikot? Sobrang lakas ganong hangin, dapat umiikot sila. Baka batch per batch. O baka, yung mga nandun sa bundok, lahat, Umiikot. umiikot. Uy, alam nyo, nakakatuwa talaga siya. For sure sa mga nakapunta na rin dito, ewan ko, or baka tayo lang. Amaze na amaze talaga kami. Ang ganda niya kasing tignan. Grabe, ganito palang kahangin dito. Ay, ito pala, kapag ka pala diniretso niya pala to, base lang to sa mapa ha, dito na yung papunta ng Batanes. Pataywan na siya. Ito yung kahabaan na to, I mean, itong dagat na to, South China Sea. Grabe, umiiyak yung drone natin. Ilang beses nag-warning na strong wind. Grabe, naawa ko sa drone mo. Tapos di ba tinry natin naman siya, tinry natin sumabay sa halakas ng hangin. Pumunta siya sa dagat. Kaso nga lang yung pabalik sobrang hirap ibalik. Grabe. Pero anyways, ayan, kaya kaunti lang yung drone shot natin. Gusto na talaga namin sa ipakita kung gaano talaga siya kaganda. Parang mas malakas yung hangin dito kasi nasa Batanes tayo. Ay. So ayan, ngayon naman, punta na kaagad tayo sa ating next stop kasi mga 30 minutes pa siya away dito sa windmill, dito sa Bangi Windmills. After 30 minutes, napakikipagbuno Buno sa hangin, grabe. Nandito na tayo sa Cape Bohiador. Lagay na lang namin sa baba yung name. Baka kasi magkamali kami ng pronunciation. And ito pala ay declared cultural heritage. First operated in 1892. And ito daw yung highest elevated lighthouse in the Philippines. Very strategic daw yan. Kasi, tanaw na tanaw daw nito ang West Philippine Sea. Grabe. Ang ganda ng view dito. Panalo. Pero naririnig niyo ba yung hangin? Yan, hangin yung naririnig nyo yan. Grabe yung hangin. O dito mukhang malabo talaga tayo makakapagpalipad ng drone. Huwag na natin ipilit, kawawa naman yung drone. Pa-take off pa lang tayo, warning na kaagad. Baka ngumalngal lang tuloy. Grabe, iyak ng drone kanina, lakas ng hangin. Anyway, so ito, kasama to kapag ka nag-north, Pagudpod tour kayo. Pero ito na sa Burgos na to. And also known siya as Burgos Lighthouse. Meron ditong mga tindahan. Tapos nga pala, dun sa baba, meron doong mga tricycle kasi hindi rito pwedeng umakyat daw yung mga heavy vehicle. Pero ito may nakita kami, van. Baka special kasi may prenup. So yun, and then kailangan yung magbayad ng tricycle. Dati, ang basa ko parang nasa 10 pesos lang siya each. So ngayon mga 20 na siguro yun. Or 15 pesos. O tara na. Akyat na tayo. Taas ng baitang. Grabe yung hangin talaga. Sama na lang namin kayo sa pag-akyat.
Parang walang entrance fee, hindi pa tayo nasisingil. Ang alam ko, hindi na pwedeng umakyat sa taas. Ang ganda niya rin, no? So, yun yung maganda rito sa Ilocos, no? Talagang yung mga pinupuntahan natin, as in mga colonial, Spanish era pa. Yung architecture. Madali lang naman siya akyatin. So again, kung gusto niyo talaga ng convenience, go kayo for day tour from Manila. Hindi naman siya actually day tour. 2 nights siya from Manila. Yun nga lang, ang mahirap lang doon yung sa van kapag biyahe. Kasi as in talagang siksikan talaga. O dito muna tayo. Bago doon sa lighthouse, ito muna yung ating view. Mas maganda dito, oh. Oo. West Philippine Sea. Grabe, wala man lang kami nakikitang isla. Kasing dagat na dagat. Nandito pala. Meron palang entrance. Ayan. 50 pesos. And then, ayan pa. For seniors, for locals, children. Ayan. And then, ito pala, still operational pa rin pala siya until now. So, gumagana at nagagamit pa rin itong lighthouse. Tara, tignan natin yung loob. So, nag-open siya ng 8 a.m. and then close ng 5 p.m. So, siguro mga 4 or 4:30 pwede pa. Pero yun, hindi nyo naman nanam na. Or baka ito lang yung nagsasara. Kumbaga, explore nyo lang to, tapos baba na kayo doon sa view deck. Pwede din naman. Hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa, baka makapagpalipad tayo ng drone. Nagpipray kami na sana mga 5 minutes pagbigyan tayo. Kaloka. Gusto kasi talaga namin, alam nyo, kapag gandang-ganda kasi talaga kami sa lugar, gustong-gusto syempre namin sa inyong ipakita kung gaano talaga siya kaganda. Pasok na tayo. Dito tayo. Marami pang tao dyan, dito muna tayo sa kanan. Parang siyang museum. Parang siyang museum. Museum talaga siya. So yung in-entrance natin, bukod sa ganda ng view, museum talaga. Sa tagal na rin naman ito, Diyos mio. Ang dami na rin itong pinagdaanan. Okay. May daan po pa ito. Oo, may daan pa. Tingnan natin kung pwede pa umakyat. Ito pala mismo, yung mga ilaw doon sa lighthouse, para siyang lampara, no? Ayan, oh. And then, dito siya nilalagay. Ito na sana yung hagdan. Pero hindi ka na pala talaga pwedeng umakyat. Ayan. Sige, akyat lang tayo hanggang sa dulo ng hagdan. Ay, grabe yung mga yero dito. Ay! Diyos mio, para ko kung alam nyo lang, yung camera ko tinatangay talaga nung hangin. Pahinto-hinto tuloy ako. Ayan. Oo nga. Kasi imagine kung pwede ditong maglakad. Mas iconic sana. Pero nakakasyokot din yung hangin. Baka bigla ka dyang tangayin, no? Diretso. Ay! Diretso sa dagat pag nagkataon. I-appreciate nyo lang. Kung aabutin sana nung sunset, maganda dito. Pero again, hanggang 5 p.m. nga lang. Pero naitanong na din natin, dito lang naman yung nagsasara. Pwede ka pa sa baba. Yes, yun din sa mga nagtitinda kanina, pwede pa rin daw doon. So, pwede kayo doon mag-sunset. Ang best thing to do dito, namin yung lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin, grabe talaga yung hangin. Kahapon daw, hindi pa daw ganito kalakas yung hangin. So, ngayon, ganito daw kalakas. Tapos kagabi lang daw dito ulan. Di ba sa lawag din kahapon, ulan na ulan. Tapos alam niyo, bilas daw na ulan dito nung February. Kahapon daw huling umulan, June 4. Today nga pala is June 5. So ganito na talaga yung ang weather. Siguro habagat na talaga. Ay, nung tanong sana natin dito ang lighthouse. Iconic, no? O diba? Yung pagsilip mo sa bintana, ayan, gawin nga natin cinematic. Ulitin ko nga yan. Ang ganda pala. Ngayon ko lang na-realize. Okay, isa pa. Kasi wala naman tayong drone. Ayan, yung ganyan. Pagbukas mo ng bintana, tapos pag
Silip mong ganyan, may mga, ayan, nagliliparan yung mga yero. Nakikita nyo ba? Gumagalaw, di ba? Tapos, ayan na yung lighthouse. Ganda sana, no? It's 4:10 Important na. p.m. Nawawala na kami ng pag-asa. Hindi na talaga kaya nandun. Ano pa rin, umihiling pa rin. Hindi Pero talaga. kahit 5 minutes, Sobrang hindi. lakas. Oo. Kung medyo napaaga pala tayo, kung mga 2 Sayang, days ago tayo nandito, ganun talaga. Makapagpalit tayo. Oh, ibig sabihin, balik daw tayo. So, ayan. So, yung magiging biyahe natin from here, pabalik dun sa accommodation natin or dun sa Saud Beach, mga kulang-kulang 1 1 hour. Baba na tayo. Ang dami pa rin dumarating. It's past 4 p.m. 4:10. Ang ganda ng view kapag kapababa. So kapag ka nandito na kayo, madali nang umakyat. Wala na tong mga 40 steps. Guys, 28 minutes pa tayo. Pabalik dun sa accommodation natin. Hindi talaga namin kaya hindi huminto-hinto. Actually, Nadaanan natin siya kanina, Yes. pero hindi nakasta. Pero ngayon talaga huminto talaga kami. yes. And actually, meron pa kayo dito padadaanan. Meron pa rito mga rock formation. Ayun, kasi pinas na namin yun. Gusto talaga namin, kumbaga yung highlight na lang. Eto, nandito tayo sa, kapag sa Google Map ang nakalagay dito, Bangi Windmill View Deck. And here's our view. Ang ganda. Ganda. So, sobrang ganda na tapilok pa. Ayan oh. Ayan yung mga windmill. Diyan tayo galing. Hindi sa baba. Oo, nandiyan tayo sa baba. Nandiyan yung beach. Yan na natin ng very light. Zoom natin. Ang daming windmill. Ang layo pa natin sa kanya. Kaya lang kasi ang laki niya, kaya parang ang lapit na. Pero alam nyo guys, grabe, pagka nag-drive kayo talaga dito, kaya pala gustong gusto to ng mga riders. Kasi grabe yung view talaga, promise. Yung, from Burgos, Yung landscape, oh. yung landscape papunta dito sa Pagudpod, grabe, apakaganda. Tapos doon pa lang sa Burgos pala, ang dami nyo ng windmills na makikita. Parang alos nasa kalsada. Magugulat ka Gugulat na. ka, ay may Pag ano, windmill. pagligo mo, windmill lang agad sa harapan mo. Oh, ganda. Itong part na to ng Ilocos, iba naman siya. Kumbaga yung mga pinuntahan natin last time, parang may touch of history pa eh. Ito, hindi na talaga, ano na talaga siya, yung nature na talaga itself, yung magugustuhan mo sa kanya. Ayan. Ganda. O tara, bumalik na talaga tayo sa accommodation natin para naman baka abutin pa tayo ng sunset sa Saud Beach. O promise, dire-diretso na talaga tayo. After lagpas, 1 hour yung sa amin kasi pahinto-hinto tayo. Nandito na tayo sa Saud Beach. Ito yung tourist rest area. Ang taray, di ba? Tapos, ang na-expect namin, maraming kainan sa paligid. Pero, bale, ito, meron naman dito karinderya. Or baka kapag umaga, kasi ito meron ditong barbecuehan. Tignan natin kung pwede na tayo magpaluto. Tapos balikan na natin. Naalala namin na ang last kain pa pala namin, yung sa bus, mais. Sa sobrang excitement, mamasyal. Yung barbecue nila, 25 pesos. Magkano po sa pusit? Ang maganda dito, malaman siya. Yung pusit, 100. Liempo, 200. Magpupusit ka? O, magpupusit daw si Enzo. Ako, barbecue ako. 3 barbecue ako. At saka, isang hotdog na lang ako. O, tapos babalikan na lang natin. Ayan, Guys, ang mura nun ha. 225 lang lahat. Yes. Tapos yung rice na 25 pesos Yes. daw ang isang cup. Yes. Grabe yung pusit na gulat ako. 100 pesos. Ang Kaya taba eh. nag-go na ako, Bobby. Oo. Grabe, no nga pala. Yung last kain namin, mais lang. Kaloka. Ay, tapos may mga tindahan naman pala rito ng iba pa. May mga Kumbaga may mga cafe pa. Ano to, Bes? Ano pangalan? Ano ba? K? K Cafe. Hindi, buy. Oo, ayan.
O basta yun na yun. Dito lang yung sa pagpasok. O, tignan na natin. First time natin makikita ang Saud Beach. And sabi ni ate, kapag ka maganda daw ang panahon, Maganda. dito daw ang sunset, eh mukhang walang... Grabe! Tignan nyo naman guys, walang tao. Ito, mga tindahan ata to before. Baka nga hindi na nga season. Pero kapag ka-season siguro, marami rin ditong tao. Kasi pag sinearch mo, ano yung popular beach dito sa Pagudpod, ang lumalabas kaagad, itong Saud Beach at saka yung Blue Lagoon. In fairness naman sa buhangin, tignan yung buhangin. Ano naman siya, pinong-pino. Pero ano siya, siguro kapag ka naarawan, white beach to. Ay, white beach, white sands. Oo, wala kasing, ay grabe naman yung alon. Hindi ako natawa. Oo. Tapos high tide pa. Ay, tignan nyo naman, kita-kita na natin dito yung mga windmills. Ay, yung mga windmills, ayan. Baka mamaya dyan din pala yung Baka dyan na Bangi. Katapat lang. grabe naman yung araw. Grabe yung alon. Diyos mio. Ang ganda rin naman. Doon sa dulo lalo na, ang daming coconut. Sayang grabe. Wala talagang wala man lang turistang nasa mga cottages. O baka nga talaga hindi season. Maganda naman siya. Kaya lang ito yung ito talaga yung alala ko sa sa Pagudpod. Yung from dito sa buhangin, parang ang kaagad, ang lalim kaagad. Yun, grabe yung alon. Nakakaloka. O, lalong hindi kami magmimingming yan. Dito lang kami, ang sarap lang ditong tumambay. Ang maganda dito, hindi siya puro establishments. Ayan, at saka malaki pa yung yung beach, yung shoreline ba yan? Oo. Lalo na ngayon doon sa dulo. Ano ba yun? Mga private property ba yun? Can you imagine pag high tide ang Oo, kapag height. And ito mga ilang minutes walk lang to sa hotel natin. Sa accommodation natin, baka 2 to 3 minutes walk lang siya. Ganun lang siya kalapit. Pero may mga naliligo at tapang tao. Based pa naman sa nabasa ko, kaya popular itong Saud Beach kasi daw, hindi daw dito maalon. Ngayon, sobrang alon. Ay, meron pang beach doon, ang ganda din. Parang secluded naman sila. Oo, parang secluded din. Ay, baka yan yung yung mamahaling kanina. Oo, yung hotel. Oo, yung hotel. Grabe doon, nagmukha tuloy siyang sandbar. Oy, ang ganda din dito Kasi yun nga, puro windmills yung nasa paligid. Grabe, ang laki ng alon. Ito pang chill lang talaga dito kapag hindi kayo marunong lumangoy. Smee, delikado to. Maki-isyoso tayo sa ganap nila. Nakikipaglaro sila actually sa alon. Hindi ka rin dito makakapag-volleyball kasi lili pa rin talaga yung bola. Ayan pati sila nakikipaglaro sila sa alon. Ang ganda rin naman tignan ng beach in all fairness naman. Diba? In all fairness, ang ganda rin ng Saud Beach. Kaya yun nga, hindi lang natin siya nakita, pakiramdam namin, sa pinakamaganda niyang itsura. Angle. Oo, angle. Kasi nga, una, wala namang sunset. Pangalawa, medyo makulimlim, hindi natin makita kung white sand siya. Pakalakas pa ng hangin. Kumakaway sila. Hello po! Ano pa nga bang ganap? Ito yan. Kapag ganitong kaganda, tapos ninanamnam mo lang yung hangin, inuupuan niya. Humanap na magandang pwesto. Oo, yun lang yan. Grabe yung natin. Ano ba tawag dito? Yung mismong camera natin, hindi na kinakayo ng gimbal Kung saan siyang gumagalaw. Gumagalaw talaga siya. Sa lakas ng hangin. So, malamang sa malamang, tipid na tipid tayo ngayon sa drone shot. Ito-try pa rin natin ang palipat ng Oo, drone. grabe. Once na nag-warning na sobrang lakas ng Oo, hangin, talaga. baba.
And so we'll try his very best. Ang arte nun. Ayun nga pala kanina, dumaan nga pala kami doon sa Partas just in case lang pauwi kayo ng Manila. Kasi sa totoo lang, yung Partas kasi yung mas komportable, pakiramdam namin. So ang schedule ng Pagod Pod to Manila, diretso na yon ay 4, 5, and 6 p.m. And guys, bawal din magpa-reserve Oo. on the day talaga. Dapat yung mismo actual, iba-iba talaga. No? Grabe nila. So ayan lang yung ganap natin. And then maya-maya, kain na tayo. So yung nakita niyong drone siya. Kumbaga yun na yung ano, the best na the best effort ni Enzo. Yun lang yung kinaya. Ayun. Sige, best magpe-pray kita. Go! Yes! Grabe, no? Imagine, 15 meters lang yung height ko. Yung taas Grabe, ko. sobrang lakas talaga ng ano, ng hangin. Once tinaas ko siya ng 20, nag-warning ka agad. Nagwa-warning na Grabe. siya. Ay, okay rin na yan. Pagpasensyahan nyo na. Oo, yun na yun. Ito yun, kung sana siya. Ito na yung windmill. Grabe, oh, lakas. Oh, bago pala tayo kumain, sayang naman kung hindi namin sa inyo may papakita yung dito sa side na mabato. Kasi maganda siyang tignan. Tara. Grabe kasi talaga yung alon, no? Eto, oh. May nagtatry mag-volleyball. Eto, yung mabatong part. Instagrammable. Actually, ang lambot din ng buhangin. Lumulubog nga ako eh. Ay, oh. Tara. Punta tayo doon. Eto, Instagrammable spot ito. Ayun, ang dami doon nagpipicture. Photoshoot. Punta tayo sa kabilang side. Pakiramdam namin. Meron doon nakatagong beach ulit. Adventure ulit, bes. Ang dami kasing bato dito, oh. So kaya mas maganda siya sa picture, tignan. Kahit sa video. Ay. Tara, punta tayo din sa kabila. Oh, eto na. Ang nagkukubli sa mga bato. Eto. Beach din. Ay, mas pino yung buhangin dito. Oo nga. Bakit ganun? Tumawid lang tayo ng ano, Tsaka mas ng bato. ba to? Biglang ang ganda na. Mas gumanda, I mean. Ay ano, ang pino-pino na. Ay, promise. Gulat na gulat daw ako. Sorry naman. Obvious na obvious ba sa boses ko? Biglang ang pino ng buhangin. Ayan. Uy, ba't biglang mas gumanda? Grabe. Tumawid lang tayo ng bato eh. Ang ganda na kaagad. O, dito lang tayo galing, ha? Ito lang yung pinanggalingan natin. Ay, dito rin pala. Nakikita na yung mga windmills. O, dito, photo lang. Photo lang tayo. Ayun. Ang ganda kaagad eh, no? Lumipat lang tayo. Ang ganda ng Pagod Pod! Kasi napapalibutan pa siya ng mga bundok, puno, tapos beach. Di ba? Perfect combination. Okay na siguro tayo dito sa beach. Kasi nung mga last series naman natin, kumbaga, binusog na namin kayo sa magagandang beaches. So ngayon, kumbaga, napadaan na lang tayo dito. Ayan.
tinatawag na ako ng tiyan ko. Kaya tawag ka ng barbecue pinagluto. ng barbecue pinagluto. Tara, kain na tayo. Tsaka baka masaraduan tayo. Oo nga pala, yung beach nga pala rito, hanggang 6 p.m. lang. Pwede ka pang tumambay, pero hindi na pwedeng maligo. So baka mamaya kasi yung mga tindahan din dito. Ganong oras lang din. Tara na! Mas dumami na yung bumibili. Tara, dito tayo. Tignan niyo yung setup nung kainan natin. Ano yan, best? Parang... Parang tayo mag-island happy. Oo, yung parang island happy yung lunch. Diba? Tapos kamay-kamay. Ayun, meron tayo dyang gloves. Oh, ito yung pagkain natin. Imagine 225 pesos lang lahat ng ulam natin. Yung rice, 25. So lahat to, 275 pesos lang. 4 na barbecue na yan. Ito yung kay Enzo. Nung inihiwa, natutuwa ako kasi habang inihiwa siya, ginugunting ako siya, may lumalabas ng palaman, may palaman pala siya. May mura na to sa 100 pesos ha. O ayan, tapos bigla sa isang iglap, nasa ulap na tayo. Yun lang talaga siya, oo, dahil sa uso. Parang nakakalagdag ng vibe. Yes, oo. O sige na lang muna tikman mo. Kasi sa akin naman, super common naman ng pagkain ko. Senso kasi may lagyan sa seafood. Ano? Lasang fresh. Tapos na tayong kumain. Iwan uli muna natin dyan yung motor natin. Balik muna ulit tayo dito sa Saud Beach. Ayaw nga pala guys, meron nga pala rito mga accommodation, no? Room for rent. Beachfront na beachfront. Ito, Kabasaan Transient House. O, just in case lang, oh. Para kung gusto nyo na nandito na kayo mismo. Ayan yung name. Pagtawid nyo, eto na kaagad yung Saud Beach. Eto ang ganap. May schedule kaming nakikita doon sa labas, pero hindi naman siya nasusunod. Kasi sabi, may time na hanggang 5 p.m. lang, may time na hanggang 6 p.m. Tapos ngayon, nagtanong kami, pwede naman daw, basta wag na daw maliligo, hanggang 7. Hindi pa naman sarado yung gate. Meron kasi silang gate dito. And doon nga pala, hindi na namin naipakita kasi nung pumasok kami, wala namang bantay kanina. Hindi kami nasingil ng environmental fee. Nung palabas tayo kanina nga pala, meron siya environmental fee na 50 pesos each. Ang ganda naman, di ba? Ang ganda niya naman tignan. Maling-mali nga lang talaga yung timing namin. Pinong-pino din naman yung buhangin. Lalo na yun dun sa dulo, oh. Parang wala nga doong accommodation. As in, puro coconut trees. Kamusta nga ba yung Pagod Pod? From galing kasi tayo sa vegan na parang touristing. Alam niyo yung area na yon na parang alam mo na, mga turista yung pumupunta rito. And then nagpunta rin tayo ng Lawag na yes, medyo laid back. Pero pag tinignan mo siya sa paligid, alam mo city. At saka kahit pa paano develop, no? Yes, ang dami doong fast food chain. Ang graming mang inasal doon, nagulat kami. Jollibee, McDonald's. Jollibee, oo. Dito, nung pumunta tayo sa municipal hall nila, grabe, as in, pag tingin mo sa paligid, wala. As in, kung meron mang restaurant, isa lang siguro, tapos tindahan lang. Tapos merong park. Yung park din, wala kang makikita na parang mga vendors. Yung mga street food vendors Street food, na wala. Or maybe baka maaga pa ha. Hindi Baka, namin alam kung mga ganitong oras. So, itong Pagod Pod, as in, feel mo na bakasyon na bakasyon. Yung parang holiday na holiday yung dating. Yung pumunta ka rito talaga para magpahinga. At the same time, at the same time, mamangha sa nature. Grabe talaga. Nako, yung uulitin ko lang ulit para just in case lang nakamotor kayo, lalo na kung motor, mas ma-appreciate nyo siya. Kasi sa bus, hindi natin masyadong nakita no? From Burgos hanggang Pagod Pod, promise, yung 30 minutes na yon, isa sa mga pinakamagandang scenic ba? Tama ba? Or scenic places na nakita namin. And yung hotel naman, okay na yun for 1-2. Kasi, tutulugan lang ako. Katulad ngayon, uuwi lang kami para matulog. Tapos bukas, aalis na naman. Yes. And then, ang problema nga lang pala doon, yung smart, as in mai-immerse ako sa
Wala siyang signal. Wala Ako akong meron signal, Globe. Yung Globe meron. Tapos yung internet sa baba, na-try namin Oo. mabilis. So lagyan na lang natin yung speed test para just in case pagka nandun kayo sa ibaba, ayan yung speed test niya. Yung sa itaas meron din pero sinabi na din na Mahina daw. Pero ilagay na rin namin yung speed test. Ayan. Para just in case meron kayong idea. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa Pagod Pod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!